UPLB. And we're back. 3:22 in the afternoon po, galing UPLB. Sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran. Pero dahil ngayon po ay ikalawang linggo ng Abril, ay kasama natin ang mga taga-Office of the Vice Chancellor for Research and Extension para sa ating segment na Tuklas UPLB. Magandang araw sa iyo, Har. Magandang araw, Sir RJ, at magandang hapon sa ating mga batchmates at classmates. Ang init sa labas. Oo nga eh. Kamusta naman ba sa inyong opisina? Full blast ba ngayon? Oo, nakatol. Pero lagi naman pong malamig dun sa taas. Pero ang concern ko ay yung internet. Kasi may galing kami Ayun na po, meeting. ang mga hinaing ng bayan. Galing kami ng meeting. Samantalang last week parang kinakomment ko pa yung internet dun sa taas. Ang bilis. Tapos biglang ano. Sige, sasabihan po natin. Ano bang tawag ngayon sa ICT Baka sa natin? ano yun? DIC. Department. Ano? Digital. Digital Innovation Center. Ayan. Yes. Center. 5 points sa ano. Yan. 5 Oo nga, points medyo sa may quiz. problem ata sa internet too. Baka sa ano, sa init. Joke. Pero di ba meron nilabas na ano, bawal na raw manood ng mga Netflix ng during the peak hours. Ayan. Ako ba? Wala nga akong Netflix. Baka yung ano, yung guest natin tanong Oo natin nga. kung may Kasi kakilala mukhang, siyang nanonood. Mukhang bagets din to eh. Batchmate, alamin natin yung batch. No? Opo, Dapat malaman tinatanong ko nga natin. kanina. O sino ba yung guest natin ngayon sa Tuklas UPLB? Okay, dahil ito ang first episode ng Tuklas for this month, ay research ang ating pag-uusapan. And ang invite namin ay kaka-recognize lang sa kanya this Foundation Day ng award bilang isang outstanding research personnel, bilang isang junior researcher under the Natural Sciences category. At siya din ang current na laboratory head ng Biotech Oils and Fats Laboratory. So para mas makilala pa natin ang researcher na ito mula sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology at ang kanyang mga research initiatives and projects, ay inanyayahan po namin ang University Researcher 1 mula sa Biotech, si Sir Nico G. Dumanda. Good afternoon, sir. Welcome po sa Tuklas UPLB. Magandang hapon, Har. Magandang hapon, RJ. Kamusta naman po sa biotech? Mainit rin po ba? Mainit din. Actually, todo na tayo sa aircon pero pahirapan talaga. Pati ang internet hanggang sa amin, ramdam namin yung intermittent internet connection. Nakarating na po ba sa inyo yung Circulo Cafe? Yung talaga yung concern ko. Yan ang hindi pa ako nang pumunta sa Circulo. Sinabi natin yan kayo, di ba? Kay Dr. Del Barrio. Oo, pwede din. Kaso ikaw lang ang customer best. Ang daming request nung sa Circulo. Oo Anyway. Correct. Ayan. So, bilang starter dito sa ating usapan, kasi gusto natin makilala si Sir and yung kanyang mga research projects, ay syempre introduce muna ni Sir yung kanyang sarili. Sir, paano ba kayo nag-start as a reps or a university researcher dito sa UPLB? And ano yung inyong napiling field, and baka pwede nyo kaming i-walk through din doon? Actually, sa biotech, matagal na ako sa biotech. Way back 2013 when I graduated from BS Chemistry. So, 2013, nasa biotech na ako as a University Research Associate. So, ICS. Ang tawag pa nun ay contractual or job contract pa nun eh. And then, for 7 years, ICS ako. So, palipat-lipat lang ako ng projects. And then, 2020, naging item ako as University Researcher 1. So, bago-bago pa lang akong University Researcher 3 years. Or Tapos award din na agad. Bongga. Junior Researcher award din na. Okay. And sir, yung sa research nyo nung 10 years or 11 years ba yon, ay ano yung mostly pinag-aaralan or pinag-workan nyo po? Actually, nasa, aside from sabi mo nga is Oils and Fats Laboratory, nasa Feeds and Specialty Products Laboratory. Dalawa kasi ang laboratory na hinahandle ko. The Oils and Fats Laboratory tsaka Feeds and Specialty Products. So, ang ginagawa namin sa biotech, sa laboratory namin, it's more on the utilization ng mikrobyo at saka ng agricultural waste byproducts. Halimbawa na lang ng copra meal, tawag dito rice bran, we improve natin yung nutritive value niya such that pwede siyang maging feeds
sustainable feed resource ng livestock kagaya ng manok, baboy, at saka as well as aquaculture. So aside from that, we also do probiotics for animals. Kung tao umiinom ng Yakult, di ba? Ganon din ang mga hayop. Kailangan din nila ng probiotics kasi nga sabi nga nila, okay ka ba dyan? Good health. Gut health is equates to good health. And then sir, yung dito ba sa mga research na to, kasi 'di ba alam natin yung kapag dumadaan ka sa proseso ng pagkilala bilang isang outstanding researcher, ano ba yung mga present mo na research accomplishments mo na nag-lead sa'yo dito sa recognition na ito? And what does this mean for you? Bilang 3 years ka na regular, pero before that ay matagal din yung iyong naging experience sa research sa biotech. Yeah. Actually, yung mga researches talaga ng it was actually started by Dr. Laura Pham, my former boss. Nag-retire siya noong 2018. And then, halos ako na yung pumalit. So, sinalo ko din talaga yung mga researches niya. And we've done many studies with regards to improvement ng ating agricultural byproducts. And recently lang, ako naman sa initiative ko naman, I developed naman improvement naman ng probiotics, which is called microbead technology. It was already applied for IP, trademark na din. So, malapit nang ma-approve yung trademark na microbead. So, technically, microbead is actually an improvement of the probiotics kasi ang talagang focus ng microbead is for aquaculture. So, ang aquaculture kasi, di ba, may tubig, nasa sariling environment, ang daming factors na pwedeng mag-affect doon. At ang hirap pag ilagay yung probiotics sa tiyan. Knowing na may tubig, kumpara sa baboy, sa manok, ilagay mo lang sa feeds. Halo lang. Halo mo na. So, sa microbead, I developed a bead para siyang feeds na can protect the probiotics, yung mikrobyo natin sa harsh environments. Halimbawa na lang yung external factors, pH, temperature ng tubig, salinity ng tubig. So yun, at during this process, yung tinatawag nating microencapsulation. So mas na-enhance yung viability o yung buhay ng probiotics kasi kaya tinawag siyang probiotics kasi buhay dapat siya. Dapat ma-intake siya ng buhay. Otherwise, hindi siya probiotics. So, i-intake yung bead na yun, sir. Para parang efficient siyang mapunta sa tiyan. Unlike sa ilalagay mo siya sa feeds, di kakalat lang din 'yon. Hindi sure kung may intake siya. Kasi iba yung nature ng aquaculture kumpara sa livestock. Kasi iniisip ko, syempre, yung popular probiotic drink, di ba tayo iniinom natin? Paano papainumin yung isda? Yung isda. Diba? Nang ganun. Pero, explain natin yung probiotic. So, di ba yung sasabi nila, for example, yung isang popular nga na probiotic drink na kailangan inumin mo siya agad? O kasi yung may mga factors nga hindi siya pwede mainitan or once na binuksan mo, dapat consume mo na yun para buhay yung organism. Ganun din dun sa for the animals, no? Ganun din siya. Ganun din ang probiotics na dinevelop natin. Actually, RJ, yung microbead, it enhances the stability. So, pwede siyang maging stable even at room temperature. So, di ba hindi kailangan na frozen or refrigerated? Yung nabibili natin dyan, di ba nakikita natin? Mga liquid forms, kailangan silang refrigerated. Ito, pwedeng, nakaano lang din siya, nakalagay lang din sa container, pero pwede siyang shelf life or room temperature lang. So, ito ang itsura niya, beads talaga siya, bilog siya na yung pinapakain. Kamukha lang din siya ng pinapakain. So, pag-application naman ito, sa umaga, bago ka mag-first feeding, yun muna papakainin mo. Kasi para mas mai-ensure ka nakakain sila kasi gutom yung mga isda So kakainin agad nila yon, and then after that you do the first feeding. So mai-ensure mo na kinain talaga niya. So we have studies on that, and although nagawa pa lang namin siya lab scale So sa ngayon kasi first phase pa lang ito ng project namin.
So, yung sir, pag yung sa lab scale, gaano kadami yung na-produce niya and gaano kadami yung feeding para sa gaano kadaming animals or do sa aquaculture? Anong klaseng mga isda ang tina-target nitong product niyo? Itong microbit kasi sa lab scale na ginawa namin, aquarium setup lang kami. So mga around hundreds lang na isda. Ang target nito is tilapia at saka bangus. Kasi ito naman yung number 1 sa atin sa Pilipinas. Ito yung mga poor man's fish nga tinatawag. Pero papunta na rin kami doon sa high value species katulad ng shrimp, hipon, at saka mga eels at saka hito. So inuuna lang muna namin yung mga finfish o yung tilapia at saka bangus to follow na yung mga high value. But ito is for Freshwater, water. yes. Okay. Actually, pwede din siya sa saltwater fishes or sa seawater fish. Kasi na-develop nga namin siya na maging salt tolerant yung probiotics mo. Technically, kung walang microencapsulation, kung walang microbead na nag-hold sa kanya, mamamatay yung probiotics mo sa saltwater. Technology. So, yung technology yung nagpo-protect para ma-preserve yung probiotic, ma-ensure na makakain talaga siya. Tapos, sir, curious ako dun sa, ano nga ito? Pagmutan ko yata. Kaya mo yan. Yung, ano nga yung sinasabi ko? So, habang iniisip po ni Har, yung kanyang tanong, Sir Nico, yung, right now, binabanggit nyo na for IP, ang tawag dito? For intellectual property, application. Yeah. So, right now, dahil nabanggit yung phase 1, so clarify, this is not yet available for commercialization. Hindi pa. So, ito ay nasa action research phase pa lang po talaga. Okay. So, actually, kakatapos lang ng phase 1. Nagtapos siya ng March 31. It is funded by Picard. By the way. And phase 2 naman is to follow. So, kailangan lang na talaga natin mag-liquidate sa trabaho talaga ng OBCRE na i-liquidate yung mga bagay-bagay. Kasi hindi tayo makapag-propose ulit ng panibago hanggat hindi liquidated yung phase 1. But in any case, the commitment of Picard actually to do the phase 2 to conduct na natin sa trial sa farm scale na. So actual funds na actual setup. Phase 2. Kasi ang phase 1 lab scale lang yun tank system yun. Hindi pa talaga yun yung pinaka final na output kasi pwede pa tayo magkaroon ng technology refinement. Maaaring magkaroon tayo ng twitching ng technology kasi baka hindi angkop sa ganitong klaseng farmer system or kaya production system. May kanya-kanya farmer or production system din ang aquaculture. So, kailangan din natin siya lang i-cater. So, twitching, refinement ng technologies for phase 2. As well as, of course, yun nandun na yung pilot scale production. Kasi, hindi naman pwedeng mag-produce tayo ng maliit, di ba? Like, for example, kasi ngayon, ang lab scale namin, 1 liter lang, 1 to 2 liters lang. Tapos, magiging almost 200 to 300 grams lang siya na powder or na bead. Sa malakihan, napakalaking tonelada ang kailangan natin. Although maliit lang yung kanyang application rate which is around 1 gram per kilogram ng weight ng feeds, weight ng isda. Pero kung susumahin natin, ilan ba ang aquaculture sa Pilipinas? So kailangan din natin tignan, aside from the benefits, we also need to check the pilot scale, the capacity to mass produce it. So yun yung tututukan natin sa phase 2. O ito, sir, medyo ano ba to? Ano man tawag sa term na yon? Pangkiliting ng utak. Hindi, kasi di ba tayo yung sumasakit yung tiyan natin kaya tayo minom ng probiotic para maganda yung ating digestive system. Ano ba nangyayari sa mga isda pag ganun? Ano ba nagko-cause nun? Sila ba'y sinisikmura? Constipated ba? Sorry po sa mga nagmimerienda. Pero give us an idea. Ano ba yung nangyayari sa isda? Bakit kailangan ng probiotic? Actually, ang pinakauna talaga niya, iiwasan natin yung dysbiosis o ito yung imbalance sa kagaya din natin, nagkakaroon tayo ng diarrhea kapag medyo magkaroon tayo ng imbalance o yung mga bad bacteria na overpopulate yung good bacteria. So, nagkakaroon tayo ng pasentabi na lang po ay yung pagda-diarrhea. Ngayon, ganun din sa isda. Nagkakaroon din ng imbalance din yon. Lalo pat ang ginagalawan ng mga isda ay prone sa
contamination, di ba? Ang dami yung Kasi- runoffs na kung saan sila galing. So maraming problema na maaaring kaharapin ng mga isda because of the environment. So that's necessary na dapat lagyan natin siya ng probiotics. And it will lead po ba like death din po ba sa mga Yes. okay. So kapag nagkakaroon ng dysbiosis, nagkakaroon ng problema, mas nagiging bumababa yung immune system nila, mas inaatake sila ngayon ng sakit. So ganun din naman yung yung aside from that, yung probiotics din kasi nagre-release din sila ng immunostimulants. So mas ine-enhance yung disease resistance ng isda, kagaya ng napatunayan namin sa pag-aaral namin dito na yung mga tilapia na kumakain ng microbid, actually mas tumataas ang resistensya niya. Kasi we've done challenge namin yung isda sa isang bacterial infection. And doon sa challenge namin na walang microbid, 70% ang namatay. 20% ang namatay lang sa microbid. So mas nag-i-improve yung kanyang survivability. So para siguro at Sir Nico sa mga classmates natin, mga batchmates na nanonood sa atin, ano bang ganansya natin dito sa research nila Sir Nico? We're talking about food security ngayon. Talagang kakapusan ng supply ng pagkain, etc. And to ensure na yung mga ang tawag dito, kino-culture natin ng mga isda ay healthy. Oo. Diba? Yun, naalala ko na yung iniisip ko dahil doon, kanina. sige, ano tanong mo, Hindi, Har? kasi ang impression ko kanina, kapag ginamit itong microbreed technology, may ensure yung gut health ng mga isda. And kasi yun yung isang fear ng ibang mga consumers natin na kapag kumakain ng feeds yung mga isda, ayaw na din nilang kumain, makakain nila yung feeds. Yes. Kung safe naman siya and meron din silang protection katulad nitong microbreed technology, it ensures them na malinis, safe yung kinakain mo. Mas safe talaga kapag at saka naman yung ginagamit nating probiotics dito ay tinatawag nating GRAS status or generally regarded as safe even for human consumption. Hindi ba ito yung Lactobacillus shirota strain? Hindi naman yun. Specific yun Specific yun sa brand na yun. Lactobacillus species din siya. Okay. So, although ibang species naman. Then, nabanggit na nga natin yung isa doon sa technology na na-develop and yung potential application impact nito. Meron pa bang ibang technology si Sir Nico na gusto niyang i-share bukod sa microbreed technology? Yeah. Well, yung medyo mature na we co-invented it with Dr. Laura Pham and with other staff sa biotech. Na ito yung PECF, protein enriched copramine. Medyo matunog na siya, matagal talagang ginawa namin ito, matagal namin pinag-aralan to. And now we're happy naman na tinatangkilik na siya. It was actually supported by the Department of Agriculture. Right now, we have 2 licensees of the technology, one in Batangas and one in Mindanao. They are putting up a production facility for PECM funded by the Department of Agriculture. So, 50 million building yon. Wow. Production. Tig 50 million yon. How much po yung mapoproduce ng dalawang facility na yun? Ang targeted nila actually is around 100 metric tons a month. So, maliit pa yon actually kasi ang production natin ng copra meal sa buong Pilipinas is 800,000 metric tons a year. So, it's roughly around 80,000. Although maliit pa, pero sabi nga ng Department of Agriculture, it's just to jumpstart. Kasi yun nga, what we aim to produce dito is mapababa natin yung feed cost. Kasi ang feed cost, ang pinaka 50 to 70% of the production ay napupunta sa feed cost. Kaya food security equates to feed security equates to food security. Madalas ko nga po naririnig yan sa biotech and sa CAPS. Food and feed security dapat kasi hindi lang tao pero yung animals na pinagkukunan din natin ng ating resources. So, ayun, dahil dun sa dalawang technologies na yun and sa lahat ng research activities ni Sir, yun nga yung kanyang Outstanding Research Personnel Award. So, ayun nga, kamusta Sir nung nanalo kayo nung award na yun? How does it feel for you? Ano yung unang
naisip nung natanggap niyo yung award, tas nung nandun na kayo sa Baker Hall? Nanlibre na po ba kayo? Oo, natanggap. Actually, Kumusta yeah, ang very, syempre, nagpapasalamat ako sa universidad natin sa pagpapakila sa pamantasan, sa isang karangalang ito Mhm. na napapansin yung mga nagagawa namin sa biotech. And it serves as an inspiration actually for us to do more, to strive to do research, worthwhile research na sa tingin namin ay makakatulong at i-address talaga yung sustainability development goal, SDGs natin actually, which is yun naman ang sentro ng Agora. So, kaya yung na-receive ko yun, masaya ako at hindi lang personally, masaya ako, but of course, mas nagiging masaya yung buong team ko kasi yung mga paghihirap nila, mga overtimes nila, yung mga overtime, mga kahit na Sabado at Linggo nagpapakain ng mga isda para lang magkaroon ng data. Oo. So, yun naman ay nabigyan ng pagkilala ng ating pamantasan. And syempre, bukod dun sa award, sa recognition, di din natin maiiwasan na may mga challenges bilang isang research staff, lalo isang junior researcher dito sa university. And sir, may makakapagbanggit ba kayo nung inyong mga challenges na na-encounter? Paano nyo siya na-overcome? Unang-una din naman siguro sa tingin ko, problema talaga yung funding. So, alam ko na limited lang din ang budget ng Pilipinas in general. So, ilan lang din ang napupunta sa research and development. And although maswerte po ang aming laboratory at kami po ay napagbibigyan ng sinusuportahan din ng PICARD, particularly PICARD sa aming mga researches kasi tuloy-tuloy po ang kanilang pagsuporta sa amin. And maliban doon, siguro yung procurement na din. Hirap tayo lalo na sa government RDIs. Same. Kahit saan. Kahit saang disiplina. So, minsan napag-iiwanan tayo actually dahil doon sa government issues sa paghihinder sa pagkakaroon ng mabagal na sistema, nahihinder tayo, minsan nauunahan tayo ng ibang bansa. So, parang sa atin yung concept, pero dahil sa tagal nung procurement ng equipment na kailangan mo, parang may nakaisip na iba. Totoo. Ang ano na nga dyan is, yung iba nga, na ibang taga-ibang bansa, pumupunta dito, kunyari, bibili ng technology mo or bibili ng ano mo. And, mas mabilis sa kanila, dadalhin nila doon. Yun yung mga nagiging problem eh. So, mas mabilis ang procurement doon, mas mabilis ang deployment doon. Okay. And siguro to balance, kung may challenges, siguro may rewards din naman bilang isang researcher dito sa UPLB. At nabanggit nga ni Sir siya ay BS, MS, Chemistry dito sa UPLB. And si Sir ongoing ang PhD niya by research dito din sa UPLB. Wow. So, walang time si Sir. Di umalis si Sir. Meron siya explanation kung bakit dito siya BS to PhD. So, magpaliwanag po kayo Sir. Tsaka ano ba yung rewarding dito bilang isang researcher sa UPLB? Yung paliwanag na bakit ba nandito na lang ako. Hindi naman hanggang dito, nasa UPLB tayo. Hindi lang yun lang, kundi nasa UPLB tayo. And having a degree at the university, it's an honor of course. Na dito ako nag-BS, dito ako nag-MS, ngayon nag-PhD by research na ako. Although pipiliin ko sana na mag-ibang bansa at para doon naman ipagpatuloy yung PhD ko. Kaya unfortunately, wala akong mapag-iwanan ng laboratory at ongoing wala pa napabagwasan. at ongoing lahat ang aking researches. So, sabi ko, dito na lang ako magre-request na mag-PhD. Of course, meron din naman plano, syempre, iba pa din naman yung exposure sa ibang bansa. I plan to do sandwich programs na lang din para lang din naman ma-expose din naman tayo sa other cultures at saka other way of doing research sa ibang bansa. Although very rewarding din naman kasi din na lalo na nandito tayo sa biotech. Maswerte nga po yung parati kong sinasabi. Maswerte po na may funding ang laboratory namin at medyo maganda-ganda po ang mga equipment namin. So, nakakapag-produce tayo ng mga technologies, products, publications na sa tingin ko naman ay well compensated ng ating university.
'di ba? Meron tayong IPA, meron tayong Invention Disclosure Award. So, nandun naman yung suporta ng pamantasan with regards to RR&D. So, galing na yun kay Sir Nico. Ang susi sa pagiging isang outstanding researcher ay enabling environment. Pera. Kasama doon yung pera. Enabling environment. So, suporta ng unit, ng institution, and then syempre yung resources. And Sir, bilang nabanggit nyo yung sandwich program, bukod doon may mga iba pa ba kayong future plan sa inyong mga research, sa inyong research team, sa biotech? Actually, yun nga, itutuloy namin yung aming researches, pa-phase 2 na sila. So, naka-pipeline na yun, nasa pipeline na yung mga researches na yun. So, aside from finishing my PhD by research ngayon. Kasi, kakasimula ko lang actually. Ngayong SEM pa lang, first SEM ko pa lang as PhD by research. So, bala ko tapusin agad-agad. Wow. Sana all. Sana all. Ang daming tinamaan. Bumalik kay Gen, At saka, well, I am eyeing, of course, we are eyeing, lalo na nasa reps tayo. Medyo, kumaga, ang development doon, ang development doon ay medyo, medyo matagal. So, ang tinitingnan natin ay scientist career na lang din So, yun na yung mga future plans ko personally. So, hopefully naman ay matapos natin yung PhD at saka makapag-scientist din tayo balang araw. In 10 years time. In 10 years? So, baka mamaya, Sir, i-beat mo na naman ang iyong record. Kasi, Sir, dapat meron ka na, kahit junior researcher, meron ka ng mini-mentee. Oo. May tagapagpasa ng corona. Actually, napagbigyan na tayo ng isang item, University Research Associate. So, meron kakastart niya lang din nung, I think, November. Pero, din naman siya, Yura din siya ng matagal. 8 years din siyang Yura as ICS. So, ngayon, item na siya. So, siya naman ngayon ang tinitrain natin. Para naman makalabas ako for sandwich program. Yun talaga yun. Kung sino ka man. Baka ma-pressure siya. Outstanding research tapos pamamanahan ng So, siya naman ang susunod na outstanding dapat. Pressure. Pressure, ayan. So, again, congratulations po, Sir Nico, sa iyong Outstanding Research Personnel Award. And baka po may mga gusto kayong batiin, pasalamatan. Ayan. Well, unang-unang papasalamat ako sa former boss ko. Siya rin nag-impluwensya sa akin. Kung hindi naman po ako magkakaroon ng ganitong award, kung hindi dahil sa inyo, Dr. Laura J. Pham. Siya ay retired na po. So, although bumibisita din naman siya, consultant din naman siya ng laboratory namin. Of course, my team, my FSPL family, the Institute, Biotech, headed by our director, Director Fides Tambalo. And of course, UPLB, salamat po sa recognition. And sa Picard na din po, walang sawang suporta. Simula po noong 2020, ay nandun na po kayo hanggat po sa phase 2, kahit hindi pa nga po na liquidate. Nandiyan na po ang suporta po ninyo para ituloy ang ating pag-aaral. Okay, maraming salamat po, Sir Nico Dumandan. Muli siya ay ang Oils and Fats Laboratory Head and Feeds and Specialty Products Laboratory Head, University Researcher mula sa Biotech. Okay, maraming salamat, Sir Nico. Har, ikaw, meron kang mga ilang paalala? Opo. Tapos na ang RSR sa KFSR. Meron kang paalala sa office. Malayo pa, pero malapit na yung ano ba RSR. yan? Pero ang i-announce po namin ay bukas na muli ang call for proposals ng UPLB Basic Research Program. Ang daming nag-i-inquire nito So, for 2025 implementation, nakapost po sa inyong screen yung information, and makikita nyo din po ito sa aming Facebook page para dun sa requirements, guidelines, and yung mga necessary forms. And bukas din po ang call for proposals ng 2026 grant ng 13th E-Asia Joint Research Program on Health Research and ang Southeast Asia Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation. Yan po ay parehas April ang deadline, pero yung isang mas malapit ay April 15 yan. So, for other information at updates ay online naman po ang OVCRE. Pwede nyo kaming contact sa aming Facebook, Instagram, panoorin ang ating mga episodes sa YouTube. Yan po ay UPLB R&E and bisitahin ang OVCRE and ang Agora website.
Okay. Meron pa habol lang po na announcement. Nag-iimbita po ang mga kaibigan natin mula naman sa Laguna University para sa kanilang second National Communication Student Virtual Conference 2024, Unraveling the Fabric of Artificial Intelligence, Charting New Territories in AI-Driven Communication. Nice. April 25 po ito, 2024, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon via Zoom. You can check Laguna University's website for details. At ito ay pa-announcement ng alumna ng College of DevCom. Si Ma'am Olga Domingo ang chair ng kanilang communication program. Ano pa ba? Meron pa bang paalala? Okay na po. Okay na? Good for this last. Okay. Ngayon naman po sa ating pagbabalik, nagbabalik din po ang best friend ng bayan at meron siyang ipapakilala sa ating isa na namang certified tatak UPLB. Dito pa rin yan sa Galing UPLB. Tama na ako, Chris, ha? Sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. UPLB, Galing UPLB.